Salamat sa Ginoo. Amen. The Lord kanang wala gyud mi laing masulti Ginoo gawas sa pagkamaayo nimo kanamo. Tinuod Lord, daghang mga kaigsunan karon naa sa kalisod tungod sa kahimtang nga nahitabo in particular sa among dapit sa Mindanao. And yet we are so thankful Lord for the minimal nga kinabuhi nga nakalas. Ang mga property apektado kayo, and yet we believe Lord pwede rin na nimong ibalik as long as we always put our trust in you. So today, dear God, we will use a minute of silence, dear Lord, today so that all of us can pray together for all those victims sa baha. Can we offer a prayer for all those people, please? Yes, Lord. Salamat kay Ginoo. Salamat sa iyo mapadayon nga kaluoy. Hangtod karon Ginoo, walay puwas nga gatabang sa mga apektado Ginoo sa mga sitwasyon nga sama sa baha. Salamat Lord sa imong kaluoy kanamo. And today Lord, we open our hearts to you and we allow you to speak to us, dear God. Cover this place with your precious blood as we continue to enjoy your presence, Lord, as we listen to your word. All these things we pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Tanan mo singgit ug amen. Sige, paglaman og 5 ka buok, inaigsoon, salamat kay niya ka, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Sige, katong nakalima na, manglingkod ta. Ubay-ubay ang atong buhaton karong buntag, mao nga di ta maglangan, wadto ta ngadto sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Today I will be sharing to you about wise choices. Itatanong on wise choices. I will share to you about how important is having right choices in life. So, unsa ka importante gayon nga makabaton kita og maalamon o insakto gyud nga pagpili ani nga kinabuhi. So, let us read the scripture from the book of Genesis chapter 25, magsugod ta sa verse 27 forward. Sa New Living Translation, mo na yung time nga namatay na si Abraham, unya si Isaac nga yung anak, naminyo na sad, unya ang asawa nga si Rebecca nanganak og kambal. So, ingon na verse 27, as the boys grow up, sa New Living Translation akong gibasa, isya kining duha ka kambal, as the boys grow up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman. But Jacob, the twin brother, had a quiet temperament, preferring to stay at home. So si Esau, kanabang hilig siya mugawas, mangayam, maghunting. Pero si Jacob, medyo shy type siya, kanang hilomon. Mas ganahan lang siya magpuyo sa balay. Verse 28, Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home. But Rebekah loved Jacob.
One day, verse 29, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I'm starved. I'm so hungry. Yun yan. Give me some of that red stew. This is how Esau got his other name, Edom, which means red. Hilig siya pula nga sabaw. Verse 31, all right, Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. Look, verse 32, I'm dying of starvation. Said Esau, what good is my birthright to me now? But Jacob said, first, you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and lentil stew. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his right as the firstborn. This is the word of the Lord. So ang storya, sa dihang nanagko ning mga bata ang kambal, si Esau o si Jacob, lahi-lahi ang ilang kinaiya. Si Esau, hilig siya og outdoor. Hilig siya og adto sa mga kamingawan, sa wilderness, mangayam siya, maghunting siya. Munang love ka siya siyang papa nga si Isaac kay pag nasa madala nga mga, binaw o kunsa nga mga animals, ilang ginaluto, kunya ganahan kay ilang tatay nga si Isaac, nga mukhaon ani mo ng suod sa iyang tatay nga si Isaac, ang iyang anak nga si Esau. Pero si Rebecca, ang mama, ang iya pong ganahan po si Jacob. Kay si Jacob, stay at home, tingali, gatabang sa iya sa panglaba, sa luto, limpyo sa balay, anak. So sila na nagkuning duha, muna nga itong gibasa, niabot ang time, nakauli si Esau, niya wa siya kuha, karong adlaw, wa siya kuha. Niuli siya nga perting gutuma, perting kapuya. Niya tunong pod nga nagluto si Jacob. O niya, nagluto siya sabaw. Ang pagtanaw ni Esau, uy, kalami manani. So nangayo siya, tagay ko anak, kay gutom na ko kayo. Himatso na ko sa kagutom. Ana siya. Ingos Jacob, oy, dili na anak kadali. Ako'y nagluto ani. So kung gusto ka, tagaan ka, saad sa. Nga ako ang imong bahin, isip magulang. Birthright. Ako ang imong bahin. So ingon si Esau, wala, may pulos na nga akong bahin sa atong kategoyonan, sa atong ginikanan. Karon kay gutom ko kayo, kana akong kinanglan. So, ingon si Jacob, sige, tagaan ka, pero saad ka nga ako ana ng imong bahin. Isip magulang. So, nisaad si Isaac, ingon si Esau sa atong gibasa, nga si Jacob na ang manag-iya sa iyang bahin, isip magulang. Ato na isgutan niya, unsa nang bahina. Kunya, humanini, gitagaan si Isaac og pagkaon, sabaw og tinapay pa, kunya, human nabusog siya, milakaw siya, wala gyud siya gahuna-huna sa iyang bahin na iyang gitugyan ngadto sa iyang igsuon nga si Jacob. So didi, atong makita pag-ayo, nga si Isaac, miabot siya sa panahon nga kinahanglan siya mapili. Kaya lang, ang iyang pagpili, dili wise choice, dili right choice. So, karong buntag, gusto na ko nga isgutan kini pag-ayo tungod kay usa kini sa makatabang sa pagpaabanti sa atong kinabuhi aning tuig 2024 kung kita makabaton gayod og kaalam sa panahon nga magpili kita. Sa mga panahon unya,
nga moabot sa atong kinabuhi nga kinahanglan magdesisyon ta og importanteng desisyon nga atong buhaton para sa atong kinabuhi kalabot sa atong personal, sa pamilya man, sa atong mga negosyo, sa atong trabaho o sa mga ministeryo nga gipiyal sa Dios kanato. Now, listen to this. The outcome of our lives today is determined not just by what happens to us, but by what choices we make every day. Ang resulta sa atong kinabuhi karon, resulta kini siya dili tungod sa mga nanghitabo sa atong kinabuhi, kundi sa matag pagpili nga ginabuhat nato matag adlaw. Understand that we make choices every day. And every choices we make every day generally affects our entire lives. Are you following? Kita nga mga tao, gapili ta kada adlaw. Unya diha sa itong pagpili, gahimo tag desisyon. Unya, kini nga mga pagpili, gaipikto sa tibok natong kinabuhi. Whether good or bad, whether negatively or positively. Therefore, life is a series. Life is all about making choices. Amen. So, our life is a result of all the choices we make, both consciously or unconsciously. Because the choices we make not only dictate the direction of our day, but also affect all the days of our lives. Nganong ang atong kinabuhi karon resulta sa atong mga pagpili. Tungod kay ang atong mga pagpili manggod, dili lang na siya muhanay sa atong adlaw, kundi mo ipikto kini sa moabutay nga mga adlaw pagyud sa atong kinabuhi. So, what we are and where we are today is the result of our choices made yesterday. Napsa na to? Kung unsa ka karon, kung asa ka karon, kung unsa ang kahimtang sa imong kinabuhi karon, resulta kana sa mga pagpili nga gihimo nimo sa unang panahon. So ang ato dayong sitwasyon karon, bunga kana sa atong mga pagpili nga gihimo sa nangligid nga mga panahon. That's why you need to understand this. If we can control, I will say it again, if we can control the process of our choosing, we can control every aspect of our lives. Akong balik ko na, because this is very important. Ang atong kinabuhi kung unsa ta karon, bunga kana sa atong mga pagpili nga gihimo sa nanglabayng panahon. Mao nga kung unsa ka karon, kung unsa ang kahimtang nimo karon, resulta na sa imong pagpili. Dili na siya resulta sa mga nahitabo lang sa imong kinabuhi, kundi sa matag pagpili nga imong gidesisyonan sa kinabuhi. Mao nang inaana ka, mao nang inani ta, kay ato nang gipili. Are you following? Mao na nga, kung doon na lang tay kagahom, nga mahanay nato ang insaktong pagpili sa kinabuhi, makontrola nato ang tanang area sa atong kinabuhi. Financially, spiritually, economically, physically, etc. etc. Every area sa atong kinabuhi, pwede nato makontrol kung naong tay kagahom nga makontrol nato ang pagpili sa kinabuhi. That's why wise choices is very important. It is inevitably, it is generally important to make right choices. Nakuha na to? That's why my prayer today is for God to open up our eyes so that all of us will see the truths
beyond our choices. Okay? Mao na siya akong prayer. Samtang ga-study ko ani, samtang ga-pamalandong ko ani nga mga ideya. Iyon ko sa Ginoo, Lord, ablihi unta, Lord, ang among mga mata, ang among espirituhanong mga mata, para makita na mo, Ginoo, masabtan no pag-ayo, unsa ang mga kamatuoran, luyo sa mga pagpili nga among gibuhat sa among kinabuhi. Amen? Na mangutana ko, una ta mo abante. Naa ba kay nailahan nga tao, sukad kaniya ni puyo sa kalibutan, naa ba kay nailahan nga tao, kansang kinabuhi, naguba, natapos ang iyang kinabuhi nga puno sa pagmahay, tungod sa di maayo nga pagpili nga iyang gihimo sa iyang kinabuhi. Naa ba kay nailahan nga mga tao, ana? Naa ba kay nailahan nga mga tao, nga naguba ang iyang kinabuhi, naguba ang iyang kaugmaon, unya na puno sa pagbahay ang matag adlaw na sa iyang kinabuhi tungod sa dili mao nga pagpili. Nga ba kay nailahan, ana? Ako daghan kaayo. Ang Biblia puno ani nga klase sa mga tao nga naguba ang dagan sa ilang kinabuhi tungod sa dili mao nga pagpili. Si Samson, grabing kusog ni Samson, gihatag ni Lord para mahimo siyang savior sa Israel against the nation of Philistine. But one day, nagkulokadidang siya, kunya iyang gitabi kang Delilah ang sikrito sa paghatag sa gahom sa Diyos saya. So what happened? We know the story. Gilugit iyang mata sa dihang nawa iyang kusog kay natupihan iyang buhok. Kay naa didto ang sikrito sa iyang kusog. We know the story. Perti niyang pagmahay. Perti niyang pagmahay. Atubangan sa Ginoo. Mailang kay ang Diyos maluluyon bisan sa atong pagkamasalaypon. Hello? Ang Diyos maluluyon bisan kita masalaypon. Amen. And many more. David also was a man gifted by God as a leader, as a good leader, as a great leader. But one day, nahiwi ang iyang choices sa kinabuhi. Kita siya kang Batsiba. Ilaman Batsiba gyapon. What happened? Dito nagsugod ang grabing katalagman nga nisulod sa pamilya ni David. Nga mismo ang iyang anak, gusto siyang patsyon, pulihan, isip hari. Usa siya nga lalaki, gi-rape ang anak niya nga babae. Ana ang kaguliang nga nahitabo sa pamilya ni David. Kanus ang nagsugod sa dihang nahiwi ang pagpili ni David. That's why making right choices in life is very, very, very important. Amen. So, daghantag mga tao na ilhan. Ang uban tingali, parinti nato. Nagkalisod siya, nagkadipo-dipo na siya, naunsa na ang iyang kinabuhi, murag na siya naunsa. Sa una, murag si Kinsa, karon kay nahiwi ang iyang desisyon, murag na siya naunsa. Puno na siya sa pagmahay. Kung maiba, ang iyang kadaadlaw ginakanta, kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Mana na yung kanta. Kaya kung pwede palang unta, ibalik ang panahon, di gyud sa magpili sa insantong klaseng pagpili. Sa inatong klaseng pagpili, di ba? Na yung mga tao ngayon, ana ang ilang ginabit-bit kada adlaw, puno sa pagmahay, tungod sa ilahang dili mao nga pagpili. Pero, ikaduhang pangutana, naabasad kay na ilahan nga mga tao, nga grabe ang ilang pag-uswag, grabe ang ilang paglampos, tungod kay insakto pod ang ilang pagpili. Perti daghana. And I'm so glad that one day I choose Jesus in my heart. Dili man maayo ang akong kahimtang before, when I was young. Ang among pamilya, dili gid siya nindot. When I was growing in my family. But one day, I made a wise choice. I surrender my life to Jesus. I make Him the Lord and the Savior of my life.
And Jesus, with all His power, changed me. Not only my life, He changed. He changed my situation as well. Mauna nga, pasalamat ko sa Ginoo. Kay naa ako'y pribilehiyo nga naabot sa akong kinabuhi, nga nakahimo ko sa pagpili, sa pag-surrender sa akong kinabuhi, nganha sa Ginoo. Hallelujah! So making choices, making right choices is a big difference between successful people and unsuccessful people. Ang paghimog insakto nga pagpili mo'y kalahian sa mga tao nga nahimong successful o sa mga tao nga dili successful. Hallelujah! That's why today we're going to learn together at some important lessons that can help us make better choices in life in order for us to experience greater harvest for this year 2024. Let us together understand this lesson and learn special principle that will help us succeed this year 2024. So unang buhaton unsaon para makabaton kita og wise nga desisyon. Wise nga pagpili, wise choice. Number 1, be patient when making choices. Be patient when making choices. Proverbs 21 verse 5. Ingon ng Bible, good planning and hard work leads to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty. Paminawan ni pag-ayo. Ang maayo nga plano o ang pagpaningkamot pag-ayo mo resulta ngadto sa pag-asinso. Apan ang dinali-dali nga pagpili, ang dinali-dali nga pagpili, gadali paingon gadto sa kapobrehon. Sa Binisaya manguno, kining, but the hasty shortcuts leads to poverty. Hasty. Kanang madali-dalion ba? Kanang gadali bitaw? Maunay mo sangko ngadto sa kawaladon. This is telling us that when we make choices, don't be hasty, but consider it seriously. Pag maghimo gani tawag pagpili, ang buti pasabot aning gibasa nato, ayaw pagdali-dali. Kay pag magdali-dali ta sa atong mga pagpili, nagdali ta ngadto sa kalisdanan. Hasty shortcuts lead to poverty. Mauna nga, ang idea, magpailob sa pagpili para plastar ang imong pagpili. Asa na ito gibasi? Sa istorya ning duha ka igsuon. Akong balikon ang verse 29. Genesis 25 verse 29. One day, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I am starved. Give me some of that rich stew. Verse 31, all right. Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. Dinhi, si Esau, gatubang og sitwasyon nga kinanglan mupili siya. Okay? So niya tubang si Esau og sitwasyon nga mupili siya, kinanglan gyud nga mupili siya. Apan wala siya naghuna-huna sa iyang pagpili, gadali-dali. Wala si Esau gahuna-huna sa iyang pagpili, gadali-dali. Mao nang unang idea, pag ikaw gani, pag kita gani magpili gani, nga kinahanglan mo desisyon, kinahanglan mo pili, kinahanglan maghuna-huna, dili magdali-dali.
Are you following? Esau was never patient in his choices. Why? Because he cannot wait to eat. Maningon niya, I'm hungry, I'm starving. Esau, sa pagpili niya, nagdali-dali siya. Wala niya gunahuna ang kaimportante sa iyang pagpili. Wala siya nagpailob. Kaya ang gusto niya, makakaon dayon, diha-diha. I want to eat now. Because I'm so hungry. I'm tired. I want to eat now. I take note the word now. So, tungod kay gusto niya ang karon dayon, gadali siya. Verse 32, nipili siya. Ingon si Esau, look, I am dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? Unsa may ikahimo anang akong panulundon sa atong ginikanan karon ko gigutom. Unsaon ko man ang bandi karon man ko gigutom. Ana bitaw, kaunon ko nang akong panulundon sa atong papa nga wala pa man na. So niya man ni karon ang kanamang imong sabaw, kana akong kinahanglan. So ni desisyon si Esau. Pero ang iyang desisyon, gusto niya diha dayon. Does it sounds familiar to us? Niyata sa kalibutan ug sa kultura sa kalibutan karon nga nagtudlo sa tuwa ani nga prinsipyo bitaw, when I want it now. Ana bitaw nga idea, kadungog ba mo ana? Gusto ko ana, dapat gusto gyud ko ana, karon gyud. Ana bitaw? Mao na siyang urog sa kalibutan. Nga usahay, makita nato na kunya kun di ta magbantay, musunod-sunod sa ta. Oh. So, ang urog sa kalibutan, what I want to have it right now. Ana, muna nga, pug-on niya ang tanang pamaagi, tanang kaalisto gamiton niya, tanang mga abilidad gamiton niya para makuha niya ang iyang gusto. Kay gusto na ako karon naa na siya. Mao na siyang urog sa kalibutan. Kana bang kung naa bitaw tay gusto nato naadayon. Mao na siya. Kanang naa tay gusto nato naadayon. Mao ni ang nahitabo kang Esau. Mao ni exactly ang nahitabo kang Esau. Kung unsay gusto niya naadayon. Tungod kay lagi, ang iyang gihuna-huna, ang karon lang, ang karon. Esau choose the easiest and the quickest choice for self-satisfaction. But the easiest choice, listen to this, the easiest choice is not always the right choice, but usually the wrong choice. Tungod kay si Esau, gadali-dali. Nidesisyon din siya, gipili niya ang sabaw. Wala siya maghuna-huna manggod sa moabutay nga panahon. Ang iyang gihuna-huna, ang karon lang kay gutom siya. I want it now. Muna ang ideya ni Esau. Mauna nga, gusto ni Esau, diha-diha dayon. Niya kasagaran sa desisyon nga diha-diha dayon atong buhaton, kasagaran hiwi siya. Ang desisyon, ang pagpili nga wala gihuna-huna pag-ayo, kasagaran mali siya. Muna ingon nga itong ibasa sa Proverbs ganiha, ay good planning. Buti pasabot, kanang gahuna-huna ta ba pag-ayo, una ta mo himo og pagpili, dako na siya kahimuan, mo resulta na og kalampusan sa kinabuhi. Pero pag magdali-dali, kasagaran palpak na siya. Nya mao ning kahimtang sa natabo ni Esau. Usually, the choice that always produce problems in life are the choices made without looking at the future side, but just at the now side, the today side. Kasagaran sa pagpili nga mohatag og daghang problema,
sa atong kinabuhi. Kanang pagpili nga wala galantaw sa moabutay nga panahon, ang gitanaw lang ang karon. Daghang mga tao na palpak sa iyang kinabuhi, wala makaabanti, wala makadawat og dagkong mga butang gikan sa Ginoo tungod kay kadali-dali siya sa iyang mga pagpili sa kinabuhi. So kasagaran basta dali-dali, mahiwi. Are you following? That's why, nganong kasagarang dali-dali nga desisyon muhatag og problema sa kinabuhi, tungod kay wala na siya gatanaw sa moabutay nga panahon. Ang iyang gitanaw ang karon lang. That's why, if we are not careful in life, we children of God, if we are not careful, like Esau, we may also be making choices that will only satisfy our temporary needs now, but not to satisfy our eternal needs later. Muna, kung di ta magbantay, kung di na ito hunahunahon pag-ayo, ang atong mga pagpili, sama kang Isaw, makahimo tag sayop nga pagpili, nga ang mahinagbo lang, ang atong karon lang nga panginahanglan, dili ang atong eternidad nga panginahanglan. But on the other hand, the Lord Jesus Christ patiently made a right choice. Si Jesus, insakto kayo niyang pagpili. And His choice, the choice that Jesus made, affect the history of mankind. Ang pagpili nga gihimo ni Jesus niipikto sa kinabuhi natong tanan. Although at the beginning, He struggled. Jesus struggled the idea that He would carry on Himself all the sins of the entire world. That's why one time, Jesus prayed, Father God, if it is good, kung pwede lang, isaylo sa aning kupa. He's talking about the cross. Pwede ba isaylo sa aning kupa? Di lang sa ani. Pero, dili ang akong gusto matuman. Ang imong pagpili ang matuman. So, bisan ga-struggle si Jesus sa sinugdanan, kay lukduhon niya ang tanan natong mga kasaypanan. Lukduhon niya ang tanan natong mga kalapasan. Siyang mulukdura, siyang muwako ato tanan. And yet, Jesus made a wise choice that affect the history of the whole world. Jesus chose to die on the cross. He chose to surrender His life to the cross for our sins. His death was the payment for all our sins. Ang kamatayon ni Jesus, bayad kato tungod sa imong sala. Tungod sa atong sala. He was buried. He rose again from the dead to give us new life, new hope, new direction, and new beginning for a greater harvest for the year 2024. I mean, the Lord Jesus Christ made a wise decision. That's why every day, as I rise up early in the morning, usa sa akong kanunay ginabuhat, ang pagpasalamat gid sa Ginoo. Salamat Ginoo sa bago na pong adlaw, imong gidugang sa akong kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. Ako di man kumaayo sa tanang panahon. Dili man kubuutan sa tanang panahon. Dili man ko tulid sa tanang panahon. Pero bisan Ginoo masalaypon ko, apan ikaw matinud-anon gihapon. Bisan ako'y anira, pero imo kong gihigugma. Bisan daghang panahon, gisamaran ako ang imong kasing-kasing, apan ikaw nagpabilin nga maayo kanako. Imong ginabubuang panalangin kanako. Kada adlaw, matag adlaw nga gaabot sa akong kinabuhi, ako nang ginapasalamatan sa Ginoo. Because Jesus made wise decision. So unsa kani ang atong isgutan? When you make choices, be patient.
Ayaw pagdali-dali. Huna-huna pag-ayo. Ikadua, not only to be patient when you make choices, but be careful. Be careful when you make choices. Why? Because in every choices we make, it has a corresponding consequence. Okay? Nganong kinahanglan, careful ta. Nganong kinahanglan bantayan nato pag-ayo ang atong mga pagpili. Kay matag pagpili nga atong ginabuhat, doon na siya'y resulta. Okay? Doon na siya'y resulta. Pag may tag consequence, result, outcome, effect, or some product. No? Some or product. No? Mao na siya ang gitawag na itong consequence. So, wala exempted na ni. Pag naatay gipili, naatay gibuhat, doon na siya resulta. Whether we like it or not. Choices can lead us either to victories or defeats in life. Ang pagpili, pwede mo handos kanato ngadto sa kalampusan o sa kapildihan sa kinabuhi. One wrong choice can have destructive result. While one wise choice can bring abundant blessing. Usa kahiwi nga pagpili, mo resulta ka na siya o kaalautan sa kinabuhi. Apan ang usa ka maalamon o insakto nga pagpili, mo resulta ka na siya kadagaya sa kinabuhi. Mao nang ingon nato ganiha, kung unsa ka karon, kung unsang kahimtang nimo karon, kung unsang sitwasyon nimo karon, bunga ka na sa imong pagpili nga gihimo niadtong niaging mga panahon. Amen? Nga naman, pastor, unsa mong kinabuhi, di naman ko kasabot ani. Brad, sis, wala na nahitabo, kay nahitabo ra na siya. Bunga na sa imong pagpili. Hallelujah! Ay, kanindots kinabuhi. Praise the Lord kayo. Hallelujah kay pastor. Maayod ang Ginoo. Ay, puno yun sa grasyang Ginoo. Ang ano, inaanak ka malipay na mo kinabuhi. Kay resulta na sa imong pagpili. So, tanawang verse 33. Ato tanawon. Verse 33. Genesis 25. Balik-balik ta. But Jacob said, first, you must swear that your birthright is mine. So, Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. Now listen to this. In those days, at tong panahon na, di nabuhi ning kambal, the birthright is about receiving a larger portion of the inheritance from the father. Ang birthright di ay, mo na ang katungod sa pagdawat og mas dako nga bahin gikan sa katigayunan sa ginikanan. Mo din ang birthright. It involves special blessing from the father. Kay una di ay mo panaw ang papa, iyang panalanginan ang iyahang mga anak. Pero ang kinamagulangan, mo'y mudawat og espesyal nga panalangin. Ana bitaw? Mga deklarasyon nga kasagaran sa unang panahon mahitabo sa mga anak. Pag kini isugid sa papa, uban sa pagtuo sa Diyos. So, birthright includes a special blessing from the father, a double portion of the inheritance. So kung ang manghod mudawat og 25% sa inheritance, ang magulang 50% ang iyang madawat. Dubli iya ha. Ana, dahil na siya ang birthright. Unya, ikatulo nga apilaaning birthright is the right to rule over the whole family when the father is gone. So kung mawala na ang papa, ang kinamagulangan
nga mao'y nagunit sa birthright, siya na karon ang magmando sa tibok pamilya. Doble ang iyang bahin. Unya napagi siya special nga blessing gikan sa iyang amahan. Imagine, unsa kadako ang birthright nga para unta kang Isaw, and to exchange his birthright just for a bowl of soap is a great loss. Tama? Nagsubay mo? Kini ang wala giunahuna ni Isaw. Pagpili niya. Kaya yung giunahuna, karon lang makakaon siya. Wa niya giunahuna ang moabutay. Wala niya gi-consider pag-ayo ang iyang pagpili. Sumisaad siya, imuha na Jacob ng akong birthright. Kung saan man ang birthright, di man na makaon karon. Ako kinanglan karon pagkaon. Imuha na. Pero ang birthright di ay, dako kay ni siya nga panulundon para kang Isaw. Yung gikambyo lang niya og sabaw. Pagka-alkansi yun. Pagkadakong alkansi niya. Murabag. Tagaan kag 1 billion. Kunya pag-abot sa panahon nga gigutom ka, niagi ka sa kalye, kunya gigutom ka, nangayo kag pagkaon di ka tagaan, yung nga, ambis atong certificate nimo nga inig-abot sa panahon, mahimo kang bilyonaryo. Tagaan ta ka aning pagkaon. Anang nahitabo kang Isaw, gikambyo niya. Sa ato, mga Kristiyano, unsa ang para nako sobra bilyon ang balor sa bahandi nga gihatag ni Lord sa ato? Ang kaluwasan. Sobra bilyon na siya nga bahandi. Kanang atong kaluwasan nga malangit bitaw ta. Actually, di na siya mapalit og sapi. Walay igong sapi ikabayad para sa atong kaluwasan. And yet, gi-entrust ni Lord sa tuwa when Jesus died on the cross. Yan na yung mga Kristohanong gayaga-yaga lang sa ilang kaluwasan. Gakiat lang sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Mura na siyag si Isaw, nga iyang bahandi sa kaluwasan, ikambyo lang niya sa mga butang sa kalibutan. Mauna nga, kung dili ta aware, kung dili ta magbantay pag-ayo, sama kang Isaw, mamiligro ta sa atong mga pagpili, nga mo resulta, og dili maayo nga kahimtang sa atong kinabuhi. Because Esau was not careful in making his choice. As a result, he lost something that is very important for him, his birthright. Tungod kay wala niya gihuna-huna pag-ayo ang iyang pagpili nga gibuhat. Wala gihuna-huna pag-ayo ni Esau ang pagpili nga iyang gibuhat. Na wala sa iyaha ang importante kayang butang para sa iyang kinabuhi, ang iyang panulundon, ang iyang birthright. When he made a choice, when Esau made a choice, he never thought about the consequence. It is because all he thinks at that time is just to fill his stomach right away. Nganong nagdali-dali si Esau? Wala niya gibalansi pag-ayo. Wala niya gihuna-huna pag-ayo. Dili siya careful sa paghimo sa iyang pagpili. Tungod kay wala siya gahuna-huna. Nga ang pagpili di ay doon na say consequence. Unyang consequence kang Esau, poverty. Na-disqualify siya sa iyang inheritance. Kay gipili man niya ang right now. Gipili niya nga mabusog karon. Wala siya naguna-huna sa moabutay nga panahon. And listen to this. Every day, we are making choices. Every day, we are making choices, consciously or unconsciously. But if we are not careful, we might lose something that is so important to us as well. Kita nga mga anak sa Ginoo, gapili ta kada adlaw.
kundi ta magbantay pag-ayo sa atong mga pinilian, posible pod sama kang isaw, doon ay mawala sa ato nga importante kaayong butang. That's why, always consider the price that we are willing to pay in exchange to every choice we make. Munang atog yung balansyon pag-ayo. Kung buhaton ko ni, kung desisyonan ko ni, kung pilion ko ni, unsay resulta ni. Kana atong una-unaon. Unsa ang consequence? Kaya ba nako bayaran ang resulta aning akong buhaton kung kini akong pilion? Kaya ba? Naa ba ko'y ikabayad ani? Inigimaw unya sa consequence, sa resulta kung buhaton ko ni. Kung pilion ko ni, kaya ba sa akong pagbati nga bayaran ang epekto ani kung kini ang akong pilion? Hanap itaw? Oh. Always remember that in every choices we make every day has its corresponding consequence. Mao gini atong hinumduman. Mao nang ayaw pagdali-dali og pili. Una-una, unsa kay resulta ani? Unsa kay resulta ani? Kaya ba sa akong pagbati kung ugaling ang epekto ani opposite sa akong gipangandoy sa kinabuhi? Ana siya. So mga butang ni nga makatabang nato, nga makita nato unsa gyud ang atong angay buhaton, labi na sa panahon nga magpili na ta. Amen? A good choice has positive consequence, and a bad choice has a bad consequence. Many people never realize this, that we live today according to the consequence of what we choose to do yesterday. No. Mao ni ang prinsipyo. Paghiwi nga desisyon, paghiwi nga pagpili, ang resulta na bad nga resulta. Pag insakto nga pagpili, insakto pod ang resulta. Nya mao ni ang mahibaw sa daghang mga tao nga kung unsa ta karon, produkto na siya, resulta na siya, consequence na siya sa atong mga pagpili nga gihimo sa una. That's why the choices we make determines our future. Mao na siyang idea. Ang ato diyang ginapili nga buhaton karon, mao na siya magdeterminaon niya sa atong kaugmaon. It affects our tomorrow. It dictates our one day. Oh. Kita na amatay mga panahon gapreta, Lord, one day unta, Lord, makabangon ako. Lord, one day unta, Lord, mudako akong business. One day, Lord, mahuman akong mga bata. One day, Lord, ana ba namatay mga ginapray nga one day? Pero kung ang atong pagpili karon dili mao, mo ipikto na sa katumanan sa atong one day. Hallelujah. That's why, unsang number 2, when you make a choice, be careful. Ikatulo, be choosy. So when you make a choice, be patient, be careful, be choosy. What does it mean, Pastor Ding, ng choosy? Being choosy is about being selective. Now listen to this. Being choosy is being selective, being discerning, being conscious of what we choose to do. Mo nang choosy. When you met a choosy person, di na siya basta-basta mo agree sa imo. Di na siya basta-basta mo sugot. Di na siya basta-basta mo tangdo. Pag choosy gani ang tao, gahuna-huna na siya. Ginadiscern niya, ginapaminaw niya ang sitwasyon. Ginahuna-huna niya pag-ayo. Ginapili niya pag-ayo. Unya, kunsus siya kanunay. O, kasabot siya, ginatanaw niya pag-ayo kanunay. Ginasabot kay niya pag-ayo kanunay. Kung unsa ang pagpili
nga naa sayang atubangan nga kinahanglan niyang buhaton. So, for us to become choosy, to become selective, to become conscious, and to become discerning in making choices, we need to ask ourselves question. Para mahimo kang choosy, yung insaktong mga pili nimo, you need to ask question. Number one question nga dapat nimong ipangutana sa imong sarili para magiyahan ta, mahimo tang choosy sa kinabuhi. Inaani ang pangutana. Number one, is my choice in agreement with the Word of God? Is my choice in agreement with the Word of God? Pastor Ding, ngano man nga kinahanglan inana ang pangutana, ang ako bang pagpili uyon banis kabubuton sa Ginoo? Dapat pangutana ta kay lagi kulba kung ang consequence negative. Tama? Pero kung ang atong pagpili uyon sa kabubuton sa Ginoo, back-upan ta sa Dios. Amen? Kung ang atong pagpili haom sa katuyuan sa Ginoo, tibok langit mo suporta sa ato. Amen. Amen. Pero kung ang atong pagpili batok sa kabubuton sa Ginoo, kaaway nato ang tibok langit. Now think about that. That's why meditating the Word of God is very, very, very important. Why? Because the Word of God allows us to know right choices from wrong. Are you following? Ang Bible magtultol sa ato unsa ang insaktong desisyon kung ikumpara sa dili mao nga desisyon. Tungod lagi kay naghandom ta nga tabangan ta sa Dios, suportaan ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Dios sa atong mga pagpili sa kinabuhi. Una natong ipangutana, haom ba ni sa kabubuton sa Ginoo? Uyon ba ni sa mga pulong sa Dios kining akong pilion karon? Mauna nga para makabaluta kung haom ba sa kabubuton sa Ginoo ang atong mga pagpili, kinahanglan naatay igo nga panahon nga mamalandong sa pulong sa Dios. Ayaw pagsalig sa imong kabright, kay wa gyud na siya'y ikahatag sa ato kung kabright ra nato ang saligan. Kay ngon ang Bible, kanang atong kabright, kabulok ra na sa Dios. Kung naaman siya inana. Kung naamay pinakamaalamon, ang Diyos ra. Amen? So, when we meditate the Word of God, it allows us to know right choices from wrong, which will keep us on the right path of life and away from the road to destruction. Pag ikaw ug ako giniyahan sa pulong sa Ginoo, tipigan ta sa Dios nga malayo sa dalan sa kalaglagan. Hinunua, dalon ta niya sa nindot nga padulungan. Munang tinuod nga kalampusan, dili magbase sa atong kaalam, kundi magbase sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung pa-bright tayo lang, yes, daghan man nato bright. Ang pangutana, nagamit ba atong ka-bright? O kaalistora? Nasay ka ng daghang kay manulti bitaw, musulti murag unsa gid siya, murag naunsa kayo. Pag manaway gani, grabe kay hinawayon. Yung mga ko bahala, gawali man ni siya. Tama ba ka ng heart aning tawhana? Nga kung manaway, kanang pastor diha, kanang ano bitaw? Ikaw dili magina espiritu sa Ginoong galiho ka na ba pag inana ka? Di ba? Pag ikaw gadaot og tao, pag ikaw gadahon og tao, dili man na espiritu sa Ginoo. Kaya wala matagisugo sa Ginoo nga, hala pag pinakay mo, hala pag dautanay mo, wala man gyud na sa Bible oy. In fact, bawal gyud na siya. But there are people who really think that they are bright, they are smart. Na mga tao nga, kana siya, wala na sila diya. Wala na sila.
O hinungdan ng pastura. Ano ito? Kulbaan ni mga deklarasyon na, uy. Pero, ingon ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So kung ang ginasulti sa baba, puros kalagot, puros pagpanaway, puros pagput down og tao, mo na inaas kasing-kasing. Pagkana nga ang naa sa kasing-kasing, basura na siya. Basura na siya. Are you following? Mauna nga sa kinabuhi, very important to fill our heart with the Word of God. Kung doon naman tayo isugid sa uban, mga pulong sa Diyos, mga katuyuan sa Diyos. Amen? Kita mismo, mamalandong tapag-ayo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mutultul ka nato sa dalan nga musangko ngadto sa kalampusan. Hallelujah. That's why, the Bible had never changed since the very beginning. Ang Biblia wa gyud mausab sukad pa kaniadto. But some people twisted it to make the Bible agree to what they want. Oh. Ang Biblia wa gina siya mausab. Ang prinsipyo gisubay sa mga apostoli sa una, mao gyapon na karon. Pero naay mga tao nga ilang ginalubag ang ideya sa Bible para mohaom sa ilang gusto. Mura ang nahitabo ba, ang Bible mo ilang ginapasunod sa ilaha. Dili sila ang gasunod sa Bible. Pero, kadtong mga tao, nga seryoso kay nangita sa kabubuton sa Ginoo, ang Bible, bagpadayag o kamatuuran, ngadto kanila. Una kadtong mga seryoso nga nangita sa kabubuton sa Ginoo, ginapadayagan sa Dios. Ginatultulan sa Diyos, ginatudluan sa Ginoo. Munang hapsay ang dagan sa ilang kinabuhi. And I thank the Lord for this again. Ngano? Kay niagi ko batanon ba nga wala gyud klaro ang dagan sa akong kinabuhi. Pero sukad ko nagbasag Bible, sukad ko nakakat-on sa katuyuan sa Ginoo para sa akong kinabuhi. When I begin to follow it, when I begin to obey it, slowly nakita nako how the Lord works. Hinay-hinay, nga gitultulan ko sa Diyos sa iyang mga pamaagi. Kunya, nakasinati kog nindot ng mga butang sa kinabuhi. Kaya ko Ginoo, salamat gyud kayo sa imo. Salamat sa imong mga pulong. Hallelujah. Muna nga, because God is God. It is He who set the standards written in the Bible for us to follow. So that when we choose to obey the Word of God that is written in the Bible, we will find eternal benefits and divine protection. Pag kita musunod sa gilatid sa Dios nga nasuwat sa Biblia, kunya ato kining tumanon, kaya ang kabubuton sa Dios wa pagyud na siya mausab, sukad pa kaniadto hangtod sa moabutay pa nga panahon. Kung kita mangita kanunay sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, unya andam ta mutuman kung unsa na ang nasulat sa mga pulong sa Ginoo, dalun ta sa Dios ngadto sa eternal nga mga kahamugaway sa kinabuhi. Yang pagpanalipod magauban kanato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. So, the first thing we need to ask ourselves before making choices in life is this choice of mine in line with the Word of God? Para mahimo kang choosy. Para makapili kag insakto. Mo ni ang unang pangutana nimo sa atong kaugalingon. Kining pagpili nako Ginoo, haom ba ni sa imong pulong? Ikaduha natong ipangutana para mahimo tang choosy. Will my choice harm anyone else? Kini akong pagpili karon, makadaot ba ni sa uban? Nganong kanaaman ipangutana, Pastor? Why? Because, loving God is the first command. But loving others as well is also a command. Pastor, unsa na pagpasundayag nga kita nahigugma sa Dios? Kanang mahigugma ta sa uban.
Pero kung si kagdaot sa uban, ang pinakataas na ekspresyon nga nahigugma ta sa Ginoo, kanang kamauta mahigugma sa uban. Yang pinakataas pud nga ekspresyon nga nahigugma ta sa uban, kung ato silang sultihan sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Kaya ang love manggod, dili na siya chikara. Dili na siya words lang. Love is not just a word. It is an action word. Naa siya action. Ang love, mailhan nimo, makita nimo ang gugma, anang tawhana, pinaagi sa mayang buhat, nga gihimo niya sa imuha. Ako makasabot ko kung ang tao nahigugma sa kuha. Kay naa siya'y maayong buhaton para sa kuha. O ang pinakagwapo natong mahimo para sa uban, kanang ato silang masangyawan sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. The best expression that we love people is to tell them about Jesus. And loving people is the best expression of loving God. Muna kanuna na ito ginasulti din ni. Muna nga, pag ginahigugma na ito ang uban, ginatanaw na ito ang kaayuhan sa uban, kana ang pinaka-ekspresyon nga tinuod yun nga nahigugma ta sa Diyos. Kay kanang moingon ng uban, nahigugma ko sa Ginoo, unya wa kay pakialam sa uban, mauna ang kalibutan karon. Ang kalibutan nato walay pakialamay. Ang kalibutan nato gapangita siya sa iyang gusto lang nga kalipay. Mauna siyang urog sa kalibutan. Muna kasagaran sa mga tao nga puno sa kalibutan ng ilang kasing-kasing, wala sila pakialam sa uban. Wala silang pake. Because all they love is only themselves. Munang dili sila makahigugma sa uban, kay ang ilang kasing-kasing puno kayo sa paghigugma sa ilang kaugalingon. That's why there are people advancing their cause at the expense of other people. Naay mga tao para musikat, dauton niya ang uban. Kita kag tao ng inana, daghan. Para musikat kunuhay siya, dauton niyang uban. Ang wa niya mahibawi, nga kanang iyang pagdaot sa uban, overflow na kung unsay abundance sa heart. Muna, gusto ka makaila kung unsang tao nga nasa imong utubangan, paminawa ang iyang ginasulti. Kay mauna siya. Kung unsang iyang sinultihan, mainahan mo unsay iyang hilig, unsay nasa iyang heart, paminawa iyang ginasulti. Kay mainahan mo, sugwarol din ang tawhana. Kaya ang istorya pirmi ka namang luto, lasto, puto. Maila, kining tawhana, subungiro ni. Kaya ang istorya lang, Texas, ang himbis, kining himbis, fighter kayo ni. Ana ba? So mailahan mong tao nga Kristohanon, kay ang pulong sa Diyos, magagula sa iya mga ngabil, sa matag karon ug unya. Amen? Hallelujah! Mauna nga, sa atong susidad karon, walang pakialamay. But for those who live their lives according to the life and following the example of the Lord Jesus Christ, understand how important our choices might have to them. Ang mga tao nga kasunod bitaw sa Ginoo, kasabot na sila, unsa ka importante ang pagpili. Kinahanglan ang atong pagpili dili makadaot sa uban. Atong ginaangan-angan, atong ginalantaw, unsay ikaayo ani para sa uban. Ana ang pangutana. Para mahimutang choosy, mahimutang selective, unyang mapili na ito yung sakto, pangutanahon yun na ito itong sarili. Kini akong gibuhat, dili ba ni makadaot sa uban? So kung makatabang sa uban, kana maayo na ang pagpili. Tanawa ingon sa Proverbs 19, tanawang verse 2. Proverbs 19, tanawang verse 2. Ingon siya, enthusiasm without knowledge is no good. Haste makes mistakes. Ang pagkabinisaya ka ng haste makes mistake. Ako gipangita ang sinibwano. Inaning pagkaingon. Ingon siya,
ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. Ang pagdali-dali mudala kanimo sa kasamok. This is telling us to consider our choice well. Ato yung susihon pag-ayo ang atong mga pagpili. So we cannot make mistakes that will affect people around us. Pananglit, ikaw papa, tanaw pag-ayo ang imong pinilian. Kay tingalig maipiktuhan ana imong pamilya. May bitaw na yung mga panahon, ginaingon ako sa akong mga anak. Kay dire duha ra man akong anak yun. Si Kuya o si Elay. Anak ko, nak, kabalo mo, anong ang akong pagpaningkamot yun, uban sa grasya sa Ginoo, ang pagpaninuod yun sa pag-alagad sa Ginoo, tungod ni sa inyo, para ni sa inyo. Nganong kapangusog yun ko sa pag-alagad sa Ginoo, kay para ni sa inyo. Kay ingon ang Bible, ang tanan natong gibuhat karon nga henerasyon, kitang mga tatay, mga nanay, ang atong ginabuhat, ang consequence anihon sa atong mga kabataan. Mana kung tarong ang atong mga pagpili, muani og kalipay ang atong mga anak, inig-abot sa panahon. Kung insakto ang atong mga pagpili sa kinabuhi, maayo pod ang dagan sa kahimtang sa kinabuhi sa atong mga kaanakan. Munang ginaingon ako kanunay sa akong mga anak, ang akong pagpanglimbasog na dili ni para sa ako. I am just preparing you for the higher level of knowing God. So ako, murag, si Juan Bautista ako. Ako ra ang tig-prepare sa dalan ni Jesus Christ. Ana man si John the Baptist. So para ni sa akong mga anak, mao na nga, kinigyod ang atong tanaon, ipangutana sa atong mga pagpili. Ang akong pagpili, dili ba ni makadaot sa akong pamilya? Dili ba ni makadaot sa akong parenti? Dili ba ni makadaot sa akong simbalay? Ang akong pagpili. Kung mupili ko ani, dili ba ni makadaot sa ngalan sa Ginoo? Ano bitaw? Because many people today who call themselves Christians and yet their choices, ang ilang mga pagpili, tamparos sa ngalan sa Ginoo. Dangang Kristiyano, pag-abot sa negosyo, ambot na lang. Pag-abot sa, pag-abot sa laing mga lugar, magwara-wara. Ano bitaw? Kana bang wala sila naguna-una, unsa ang resulta ana para sa uban. Amen. We need to understand, na kita nagkinabuhi, grasya lang gyud sa Ginoo. Naglatay tatanan sa grasya sa Ginoo. Munang usa sa butang importante kay pangutana nato sa kagalingon. Una ta maghimog desisyon. Kining desisyon na, kining pagpili nako karon, makatabang ba ni sa uban? Amen. Amen. Ikatulo, and this will be the last. Para mahimo tang chosi, ikatulong pangutana, will it help me be a better person? Kini nga pagpili nako, mutabang ba ni sa ko nga mahimo kong muarang-arang? Maarang-arang ko. Better person. Makatabang ba ni sa ko personally? Nga mahimo kong tiunay nga alagad sa Ginoo. Now listen to this. For us Christian, most of the choices we make in life is not between good and evil, but between better and best. Better and best. Kaya kita Kristohano na manggod ta. Ang atong pagpili, dili na pagpili kung unsay maayo o unsay dautan. Kaya kita mga Kristiyano, mahadlok man ta maghimog dautan. Tama ba? Naay panahon makabuhat gyud ta og dautan. Pero mahinumduman dayon nato nga dili mao ang atong gihimo. Mao nang dali kay ta moduol sa Ginoo, mangayog pasaylo. Kay Kristohanon man ta.
Dili na manggod urog, dili na manggod dagan sa atong kinabuhi ang pagkinabuhing dautan. Kay gihawas naman ta sa Ginoo gikan sa kalisdanan, di ba? Gipasaylo naman ta gihinluan nato kinabuhi. Munang kinanglan mo abantin lang ta sa kaluwasan nga atong naangkon pinagi sa pagbuhat og insaktong mga desisyon sa kinabuhi. Muna nga atong desisyon wala na tagapili karon kung unsay dautan unsay maayo. Ang atong pagpili unsay arang-arang ug unsay gyud mas maayo. Ana bitaw? Kay lagi usa sa atong ginapangutana una ta mo pili kung kining atong pagpili karon makatabang banisya sa ato. Are you following? I need to make a choice of what is best for me. And we all need to make a choice what is best for us. Tama ba? Kung mupili man ta, piliw na ito unsa itong pinakamaayo para sa ato. Ayaw itong alanganin. Pag alanganin gani, pagpaminaw nimo na ilandong sa pagduda ang kahimtang, ang sitwasyon. Ayaw gyud. Ayaw gyud. Ayaw gyud. Pag nailandong sa pagduda, pag naipitik sa kahadlok, una ka mo pili. Kung gaatubang kag pagpili bitaw, unya sa luyos imong una-una naay mga ideya diha nga mangluksot bitaw, nga murag kulbaan ka, ayaw gyud pagdesisyon ana. Kay dili na best para sa imo. Dili na makatabang sa imo. Are you following? Are you following? If we want to be a better person, we need to have right life choices. Amen. Tanaw ang 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Si Apostle Paul nagsulat ani, 1 Corinthians 10 verse 23. Ingon niya, yes, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You are allowed to do anything, but not everything is good for you. Next line. Yeah. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial to you. In IB, butang daw. Yung word permissible ba? Permissive, kanang gitugot. In IB, everything is permissible. Allowed. Allowed. Manang permissible. Everything is allowed. But not everything is beneficial. Ang tanan gitugot, pero dili tanan makaayo sa imo. That's why you need to be wise. You need to be choosy. Ingon niya, everything is permissible, but not everything is constructive. Tanang butang, gitugot, pero dili tanan makatabang sa pag-asinso nimo. This is telling us that although everything is allowed, but some choices can control our lives if we are not careful. What I mean control, kana may ani siya. Tanang butang gitugot sa Ginoo. Pero kung di ta magbantay, doon ay mga butang nga pwede mo gawong sa atong kinabuhi. Pag di ta magbantay sa atong pagpili, doon ay mga butang nga atong napilian, mo ay mag-control sa atong kinabuhi. Muna, not everything is constructive. Not everything is good for us. Maunang, bisan gitugot ang tanan, pero dunay mga butang nga dapat undangon nato og himo. Sama na siya nga atong evaluation. Naay mga butang nga padayunon nato paghimo sa kinabuhi. Kay nakita nato nakabenepisyo ni sa ato. Pero naapoy mga butang nga undangon na nato paghimo kay dili ni constructive para sa ato. Yan naapoy mga butang nga sugdan na nato pagbuhat tungod kay kini
makatabang ka nato. Amen? So how do you know if a choice that you make control your life? How do you know? Kung sa ano pagkahibalo, nga kanang imong gipili karon ga-control sa imong kinabuhi. Kung kanang imong gipili, maulang ang kanunay naa sa imong hunahuna. Kay kung unsa gud ang naa kanunay sa imong hunahuna, mao na siya ang dagan kanunay sa atong ikinabuhi matag adlaw. Unya eventually mao nay mahimong juice nato. I want you to listen to this. Importante kay ni. Para mahimo kang choosy, magiyahan ka sa Ginoo nga ang imong pagpili insakto, kinahanglan pangutanahon nimo ang imong kaugalingon. Kini akong pagpili makaayo ba ni sa kuha? Iyon ang Bible, tanan gitugot apan ang tanan dili makaayo. Mao na nga kung dito magbantay sa atong pagpili, dunay butang nga atong mapilian, mao'y mag-control hinuon sa ato. Yang maibaw-an nimo, kung ang butang nga imong gipili, mao na'y nag-control sa imo, imbis ikaw mag-control sa iya, siya na'y nag-control sa imo ha, kay mao na lang na ang nasa imong una-una, pirmi. Nya tungod kay pirmi na nasa imong una-una, you give your time, you give all your thing, all your resources, imong gihatag-an ang butanga, kay mao man ang nasa imong una-una, kay gipili man na nimo. Moabot ang adlaw, mahimo na siyang juice nimo. Pag inana nang mahitabo, diha magsugod ang pag-us-us sa kinabuhi sa tao. That's why, in our lives, sa atong kinabuhi, mga igsoon, there may be many choices in front of us to make or to decide. But if we seek the Lord, if we know and understand the will of God, and we know that we are doing our choices is in line with the will of God, we are assured of victories, miracles, success, productivity, effectivity, tanan nga maayong butang buhian sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Mao na nga karong buntag, kini siya pagpahamangno actually ni Lord sa tuwa, kabahin sa atong self-examination. Usap po di ay sa butang, nga dako kay katabang sa atua, aron hapsay ang atong dagan, karong tuig 2024, is to have wise choices. Amen? In order for us to have right and wise choices, we need to be patient. We need to be patient. Ayaw pagdali-dali. Ayaw pagdali-dali. Magpailog. Huna-hunaa pag-ayo. Una ka muhimo sa imong pagpili. Ikaduha, unsa gani? Be careful. Bantayan nato ang atong mga pagpili. Kaya lagi, ato nasabtan, mo resulta na siya. O okay lang kung ang atong napili maayo, kaya ang resulta maayo. Pero kung di maayo ang atong napilian, dili pod maayo ang resulta. Ikatulo, kinanglan, choosy ta. Pag may tag choosy, discerning, selective. Kana bang atog yung tanawon, atog yung balansihon. Una ta magpili. Para balansyado ang atong pagpili, para mahimo tang choosy, unsa kanito yung pangutana nato? Kung mupili ko ani, haom ba ni sa kababuton sa Ginoo? Kung haom, good. Ikaduha, dili ba ni makadaot sa uban? So kung dili makadaot sa uban, makaayo hinuon sa uban, insakto na nga pagpili. Ikatulong pangutana, makatabang pa ni nga mahimo kong mauswagon nga tao. Better person, mahimo kong yun ana. Kung makatabang sa to, mahimo tang arang-arang nga tao. Mahimo tang mas butan, mas kugihan, mas matinabangon, mas mahigugmaon, mahimo tang mas bitaw. Kaklase sa tao. Then, kana nga pagpili insakto. Mao na nga, throughout this week,
Atong sulayon, una ka mohimo og pagpili, balansiya pag-ayo. Ginoo, buhaton ko ni Lord, okay lang ba? Haom ba ni sa imong kabubuton, Lord? Makatabang ba ni sa kuha? Makatabang ba ni sa uban? Ano bitaw? So atong sulayon, tistingan nato og apply siya. Aron makahandos tag maayo sa unahan aning tuig 2024. We need to have wise choices in life. Always remember, in every choice we make, there is a corresponding consequence. Amen? That's why be choosy. Sa kaning idea, ayaw pagdali-dali. Una-una pag-ayo, balansiya pag-ayo, tanaw pag-ayo kung haom sa kabuton sa Ginoo. Kung kanitanan, check siya, ang imong desisyon insakto. It will help you become a better person. Amen? So, sa itong buhaton karon, mag-ampo ta, natabangan ta sa Ginoo, na makahimo tag insakto nga pagpili sa atong kinabuhi. Nindot tang tanan. Nindot.